Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot. Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong binangga mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit napapariwara ang isang anak? Kasalanan ba ito ng kanyang mga magulang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jimbo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba naman yan? 10 oras ng gabi. Sa harapan ng tulog nag-iistorbo. Olivia. Uy. Sagutin mo ang telepono. Ang anak ng to. Kaya mo na lamang titigil din yan. Sagutin mo na. Andyan na sa tabi mo ang telepono eh. Bilisan mo't naririndi na ako. Kakabis ito. Hello? Hello, Ma. Andiyan ba si Papa? Jimbo? Bakit? Anong problema? Asan ka ba? Andito ako sa presinto. Nalapit lang to sa atin. Ano? Santisima oo. Ano na naman bang katarantaduhan niyang ginawa mo? Sino yan? Si Jimbo. Ang akong kakausap. Hello, Jimbo. Anong ginagawa mo riyan sa presinto? Nasangkot ka na naman ba sa gulo? Huwag na kayong magtanong pa. Sunduin niyo na lang ako rito. Ay, sige. Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Bukas mo na lamang siya sunduin. Hindi pwede. Baka mapagtripan pa siya ron. Hayaan mo kasi makulong kahit isang araw lang. Baka sakaling madala. Ayoko. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil lagi mo kinukonsinte. Habang tumatagal, lalo siya nagiging barumbado. At yan ay kasalanan mo, Arcadio. Ayan ka na naman eh. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Lagi na lang ako sinisisi mo. Mahal ko ang kaisa-isa nating anak, kaya hindi ko siya magagawang tikisin. Kung talagang mahal mong anak natin, didisiplinahin mo siya. Kung sa bagay, ano nga ba siya makikinig sa'yo? Katulad mo rin siyang matigas ang ulo. Sa'yo kasi nagmanay. Nagsalita magaling na ina. Bakit? Ano ba ang ginawa mo para tumino siya? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanya. Hoy, nakinig ba siya sa'yo? Hindi na naman, di ba? Paano nga pinamihasa mo? Lagi mong inaareglo yung mga kaso niya. Uy, aanin ko naman ang pera natin kung hindi ko gagamitin. Ay, sige, bahala ka. At kapag hindi ka nagbago, hindi na sa presinto mo siya pupuntahan. Kung hindi sa sementeryo. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Wala pong alman ito, ma'am. Baka may nakain lang ako. Kung ano dyan. Papatin mo ako sa ring. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Malakas ang kutob ko. Kaya huwag kang magkakaila. O ano? Bakit hindi ka magsalita dyan? Buntis ka, no? Hindi ko naman po ito ginusto. Nasalan niya ako. Magtatatlong buwan na po niya ako pinagsasamantalahan. Hindi naman po ako makapagsumbong kasi pinagbabantaan niya ako. Sino ba tinutukoy mo nagsasamantala sa'yo? Si Sir Jimbo po. Ano? Diyos ko naman! Malala na talagang anak kong yun! Ito ang tseke. 100,000 yan. Malaking halaga na yan. Umalis ka na rito sa lalong madaling panahon.
Saan po naman ako pupunta? Bakit ako ang tatanungin mo? Bahala ka na kung saan impyerno mo gusto pumunta. Wala na akong pakialam. Pero sir, naglayas na po ako sa amin eh. Oh. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon. Aba, Lalo na po sa kalagayan ko ngayon. hindi ko na problema yon. Basta sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka sa pamamahay na ito. Wala ka talagang patawad, Jimbo. Pati kasambahay niyo, pinatos mo. Kahit kasambahay lang yun, masarap sa kama yun. Yun nga lang, nabuntis, kaya pinalaya si Papa. Hindi ka ba nakukonsensya? Anak mo pa rin yun. At apo ng mga magulang mo. Ano ba bago? Dalawa na kaya ang anak ko sa labas, pero hindi ko naman sila inargapyado. Dahil malaki ang ibinayad sa kanila ni Papa. Jimbo, ito tatandaan mo. Hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. Eh di tignan natin. May nakita nga akong bagong prospect. Ayun oh. May ilang babae doon sa kabilang mesa. Ang type ko yung nakapula. Ang ganda at ang puti. Oo nga, no? At ang gaganda rin ng mga kasama niya. Liga, punta natin. Panibagong putahe ito. Huwag na. Mukhang bigatin ng isang yan, no? Sa tingin ko, hindi mo yan kaya. Oh, paano namang hindi mo ako ilala? Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Hindi ka na. Jimbo, Hi, girls. Pwede ba kaming makijoin sa inyo? Sorry, may mahalaga kaming pinag-uusapan eh. At for the girls lang to. Mas maganda kung hahaluan nyo rin ng mga boys para mas masaya. And I guarantee you, mag-e-enjoy kayo sa amin. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, for the girls lang, kaya bawal ang lalaki. Hindi namin kailangan ng mga sungot. Suplada ka. Hindi ko gusto ang tabas ng tila mo. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. At bakit? Dahil hindi mo kilala, binabastos Jimbo, mo. halika na. Ayoko nang masangkot uli sa gulo dahil sa'yo. Kaya umuwi na tayo. Halika na, ha? Bakit kasi inawat mo ko eh? Nasa pa ko sana babaeng ka. Wala pang taong nagpahiya sa akin ng gano'n. Mas lalo naman sigurong kahihiya kung papatol ka sa babae. Kaya kalimutan mo na yun. Hindi ko makakalimutan yung Gilbert. Kaya hindi ko rin yung mapapalagpas ng gano'n-gano'n lang. Lintik lang ang walang gabi. Mukhang may masama ka na naman binabalak, ha? Basta just wait and see. Tingnan ko lang kung makapagsuplada pa ang babaeng yun sa gagawin ko. Bitiwan mo ako! Saan niyo ako dadalhin? Ano ba? Walang yaka! Ano ibig sabihin nito? Diba sabi ko naman sa'yo, kilalanin mong papastusin. Kaya humanda ka. Tignan ko lang kung hanggang saan ang kasupladaan mo. Ano ngayon ang masasabi mo? Sa palagay ko naman, hindi ka na makapagmamalaki ngayon, ha? Hayop ka! Babayaran mo ito! Sinusumpa ko! Magbabayad ka! Sure, no problem. Sanay naman ako magbayad ulit. Magkano ba ang puri mo, ha? 1 milyon? 2 milyon? Sabi mo presyo mo. Madali akong kausap. Hindi mo kayang bayaran ang aking dangal. Sisiguruhin ko sa iyong hindi mo magugustuhan ng gagawin kong paniningil. Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot! Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong pinangga mo!
Linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin mawala sa isip kong pahinga. Sa bagay, meron siyang dating at mukhang big time. Pero bakit naman ako matatakot sa kanya? May binabalak siyang masama. Di sana, ginawa na niya. Magtatatlong linggo na kaya. Kaya wala akong dapat ikabahala. Kuminto sa daraanan ko. May mga bumabang lalaki at may hawak sila mahaba. O no, tinto nila ako. Wag! Wala ka bang idea kung sino may kagagawan nun? Siya nga naman, Gilbert. Kayong dalawa lagi magkasama. Ilang beses ko na pong nakausap ang investigador dahil tinanong niya ako. At malamang pong may kinalaman ng huling babaeng inabuso niya. Well, bakit? Sino ang babaeng yun? Napag-alaman ko pong anak siya ng isang gobernador. Ay, na nga ba ang sinasabi ko? Nakahanap ng katapatang barumbado mong anak, Arcadio. Sino, Gilbert? Sinong gobernador na yon? Ipag-iganti ko ang aking anak. Tama na, Arcadio. Tama na. Nawala na ako ng anak. Kaya hindi ko nakakayanin kung mawalan din ako ng asawa. Tama po si Tita. Wala po kayong laban sa isang gobernador. Kaya ipaubayan na lang po ninyo sa batas ang kasong ito. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6. Bilang mga magulang, dapat nating disiplinahin ang ating mga anak upang huwag silang mapariwara at maging maayos ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oh, siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Handog ng DZRH ang dula. Ensu Tiempo. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
sa tamang... Mananaigang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Mark, anak, bakit nangyari sa iyo to? Oh, Diyos ko, bakit niyo hinahayaan to mangyari sa mga anak ko? Masakit po yung biglaang pagkawala ni Kuya Mark. Pero kailangan po nating magpakatatag. Jim, nagdurugong ilong mo. Oh, Diyos ko, anak, sandali, hindi po. Ito hindi po. Punasan mo yan. Ayan. Anong pakiramdam mo? Ha? Nahihilo ka ba, anak? May kumikirot ba sa katawan mo? Ma, ayos lang po ako. Nagdugo lang po ang ilong ko kasi medyo mainit po dito sa sementeryo. Oh, sige na. Halika na. Umuwi na tayo. Total, kanina pa nailibing ang kuya nyo. Ako na magtutulak ng wheelchair mo, Jim. Salamat, Kuya Ted. Tayo na po, Ma. Sa totoo lang, mga bata pa lang kayo, nangangamba na ako para sa kaligtasan nyo. Alam ko na may kakaiba kayong sakit. Nang mapansin ko na kapag nakakasugat, matagal ang pagdurugo. Parang hindi gumagaling. Bukod sa madalas ko kayo makitaan ng mga pasa at pamamaga sa buong katawan nyo. Kaya ginawa ko lahat ng klase ng pag-iingat para hindi kayo maaksidente at masugatan. Pero nahandong pa rin yung kaba sa dibdib ko. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Mag-iingat po kami palagi ni Kuya Ted. Pasensya na sana kayo kung nagiging mahigpit ako. Ayoko lang na mawala kayo sa akin. Kapag may nawala pa sa inyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Yan, sandali, ha? Ayan. Napalitan na kita ng damit. Anak. Gusto na pakiramdam mo? Patuloy pa rin po sa pamamaga yung mga siko at tuhod ko. Parang mas dumami pa po yung mga pasa sa katawan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mawawala din yung mga pasa at pamamaga sa katawan mo. Basta nandito ako para alagaan ka, anak. Salamat po, Ma. Kahit na malalaki na po kami, inaalagaan niyo pa rin po kami. Basta palagi niyong tatandaan ng Kuya Ted mo. Hanggat nabubuhay ako, aalagaan ko kayo. Ma, nandito po si Papa. Ditas, pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa libing ni Mark. Buti naman napadalaw ka, Manoy. Kumusta na kayo, mga anak? Ayos lang po ako, Pa. Si Jim naman po, ayan, no? Kahit ganito po ang kalagayan ko, kaya ko pa po. Huwag po kayong mag-alala ni Mama sa akin. Ditas, kung papayag ka, palagi ko nang dadalawin ang mga anak natin. Gusto kong tumulong sa pag-aasikaso mo sa kanila. Okay lang naman sa akin yan, Manoy. Pero ang tanong, okay ba yun sa pamilya mo? Oo. Nasabi ko na kay Ophelia at pumayag siya. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Ted, Jim, pero sana, hayaan niyo akong makabawi sa inyo, mga anak.
Ditas, magkape ka muna. Salamat, Manoy. Nasabi mo na ba sa mga anak mo ang tungkol sa sakit nila? Oo. Nasabi ko na yun sa kanila. Pero hindi lahat ng detalye. Tulad na lang ng sa akin nila nakuha yung sakit na nagpapahirap sa kanila. Manoy, ayoko kasi na sisihin nila ako. Hindi ka naman siguro nila sisisihin. Wala namang may gustong magkasakit ng ganon. Namana ko yung sakit na yun sa tatay ko. Yun nga lang, mga lalaki lang ang naaapektuhan ng hemophilia. Walang kaso sa mga babae pero naipapasa nila ang sakit na yun sa mga anak nila. Kapag nalaman nila na ako ang dahilan ng paghihirap nila, baka maging abot hanggang langit ang pagsisisi nila na ako pa ang kanilang naging ina. Huwag mong isipin yan. Hindi ka kailanman nagkulang sa mga anak mo. Inalagaan at minahal mo sila. Naging mabuti kang ina sa kanila. Kaya walang rason para sisihin kanila sa kung ano man ang nangyayari sa kalusugan nila. O, Ted, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po sa labas, sa mga tropa. Labas ka ng labas. Paano kung maaksidente ka sa labas? Malaki magiging problema natin. Mag-iingat naman po ako. Hindi, ayoko, hindi ka lalabas. Alam ko po kung paano ingatan ang sarili ko. Kaya pakiusap, itigil nyo ng pagtrato sa akin ng bata kasi 22 anyos na ako eh. Naku naman anak, concerned lang ako sa iyo. Ayoko lang na may mangyaring masama sa iyo. Papayagan ko naman sana kayong lumabas kung wala kayong sakit ni Jim. Dahil ba may sakit kami kaya ikukulong nyo na lang kami dito sa bahay? Manaman, for once, huwag nyo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hayaan nyo po akong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko namang maranasan mamuhay ng normal. Huwag nyo naman sanang ipagkait sa akin yun. Naman anak, huwag mo naman sana masamain yung pag-aalala ko sa inyo. Kung mamamatay ako dahil sa paglabas ko, yun na yun. Wala tayong magagawa dun. Besides, mamamatay din naman kami ni Jim. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo lang alam kung gaano ako masasaktan kapag nawala pa ang isa sa inyo. Ma, please, tama na po. Alis pa rin ako ng bahay. Desisyon ko po yun. Bahala ng Diyos sa akin. Ma, bakit po kayo umiiyak? Gising ka na pala. O anak, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa katawan mo? Ayos lang po ako. Nalulungkot lang po ako kasi umiiyak na naman po kayo. Please, Ma. Lakasan po ninyo ang loob niyo. Hindi ko kasi maiwasang umiyak. Lalo na kapag nakikita kita sa ganyang kalagayan mo. Pero kapag nakikita ko po kayong umiiyak, nawawalan po ako ng lakas ng loob. Ma'am, ayoko po nasasaktan kayo. Dahil sa akin, kaya kayo nagkasakit ng ganyan. Ano pong ibig mong sabihin? Yung sakit nyo, hemophilia ang tawag dyan. Namanan nyo yun sa akin. Magagamot pa po bang sakit namin? Patawarin mo ko, anak. Pero walang gamot sa sakit na naipasa ko sa inyo. Ano po? Ganon. Kayo pala may kasalanan.
Kaya nagkasakit kami ng ganito. Ted! Anak! Kuya Ted, huwag mong sisihin si Mama. Wala siyang kasalanan. Kundi dahil sa sakit na yan, edi sana hindi tayo nagdurusa ng ganito. Kung bakit ba kasi kayo pang naging nanay namin? Ted! Sana hindi na lang ikaw ang nanay namin para hindi kami nabubuhay ng miserable. Kuya Ted! Hindi ko kagustuhan na magkaroon ng sakit na hemophilia. Namana ko ito sa tatay ko, sa lolo nyo. Pero hindi nito naapektuhan ang mga babae. Ang mga lalaki lamang ang pinahihirapan ng sakit na ito. Ang malas naman namin kung ganun. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na makita kayo sa ganyang kalagayan. Ma, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Ma, ayoko matulad kay Kuya Mark. Ayoko pang mamatay. At gusto kong mabuhay ng normal. Hindi kayo mamamatay! Kung makikinig kayo sa akin. Kailangan niyo makiisa sa akin, mga anak. Kailanman, hindi ko kayo ipapahamak! Ted? Anak? O bakit hindi ka pa bumabangon? O bakit ka umiiyak? At saka bakit puro dugo yung damit mo? Ma, tingnan niyo po mga tudat sa ako. Namamaga. Diyos ko. Sinubukan kong bumangon at tumayo pero napakasakit po. Nagdurugo din po ang ilong ko kanina. Huwag ka na matakot, anak. Pagdating ng papa mo, dadaling ka namin sa ospital. Merong severe hemophilia B ang parehong anak ninyo, ma'am. But don't worry. May mga therapy tayo na pwedeng mabawasan ang epekto ng sakit sa katawan ng mga anak ninyo. Dok, kahit ano pong therapy yun, gawin niyo na po para sa mga anak namin. Pero, magkano po bang aabutin sa therapy? Ditas, kahit magkano pa yan, handa akong magbigay para bumuti lang ang lagay ng mga anak natin. Huwag mo nang isipin ang pera. Ako nang gagawa ng paraan. Dok, kumusta na po ba mga anak ko? Pareho na po sila nagpapahinga. Pwede niyo na po silang puntahan ngayon. Salamat, Dok. Ted, anak, eto na yung pagkain mo. Kumain ka na. Ma, sorry po. Patawarin niyo po ako kung sinisi ko po kayo dati sa sakit namin magkakapatid. Pinagsisisihan ko po kung hindi ako naging mabuting anak sa iyo. Anak, pinatatawad na kita. Hindi man tayo nagkakasundo paminsan-minsan. Pero alam kong isa kang mabuting anak. Naiintindihan kita kung gusto mo magkaroon ng normal na buhay. Na-realize ko na may mali din ako. Sa sobrang takot ko,
na mawala kayo ni Jim sa akin, kaya diniktahan ko ang mga buhay niyo. Hindi ko kayo hinayaang magdesisyon para sa inyong sarili. Pero magbabago na yun ngayon, Ted. Ma, salamat po sa lahat-lahat. Kundi dahil sa pagmamahal niyo. Siguro, baka matagal na kami sumuko ni Jim. Mahal na mahal po namin kayo. Buti naman, Ditas. Naisipan niyong umuwi ng mga anak mo dito sa probinsya. Nako, Mila. Nami-miss ko na kasing pumunta rito. Lalo na yung pagpunta rito sa Dalampasigan. Tignan mo yung mga anak mo, oh. Mukhang masaya silang pinagmamasdan yung paglubog ng araw. Pero nalulungkot lang ako ng konti. Dahil pareho na naka-wheelchair si Ted at Jim. Pero Mila, umaasa pa rin ako na isang araw. Papakinggan ng Diyos sa mga dasal ko. At gagaling ang mga anak ko. Oy, gusto mo isamahan mo na yung mga anak mo. Babalik naman ako sa kubo para magluto ng hapunan. Oo, sige. Salamat, ha? Pinatuloy mo kami sa bahay mo. Ay, wala yun. O, sige na, Ditas. Ma! Oy, mga anak! Ma! Samahan niyo po kami dito habang pinapanood ang paglubog ng araw. Smile naman kayo, Ma. Dapat masaya po tayo ngayon kasi magkakasama po tayo. Alam niyo, natutuwa ako na makita na pareho kayong masaya. Hindi po hadlang ang hemophilia para maging masaya kami ni Jim. At saka, alam naman natin na palaging nakagabay sa atin ng Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Ma, mahal na mahal po namin kayo. At nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang naging mama namin. Mga anak ko, sobra din ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil mayroon ako mga anak na mababait. Maswerte ako dahil ibinigay kayo ng Diyos sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Hindi hadlang ang sakit para maging masaya at mabuhay ng normal ang isang tao. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon at magpasalamat sa mga taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa Kanyang panahon. Narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley, gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. Handog ng DZRH ang tunay sa Kanyang panahon. May mga pangyayaring tila naiswasakin ang buhay ng isang tao. Paano nga ba ito dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Florian sa ating dulang sa Kanyang panahon. Walang niya, kayop ka! Florian! Napakasama mo! Florian, patawarin mo ko.
Nagawa ko lang ito sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Ang sabihin mo, sakim ka, baka sarili. Alam mo, hindi kita minahal. Bakit pinagsamantalahan mo ako? Sabi mo, may bibigay ka lang sa akin dito sa inyo. Nagtiwala ako sa iyo, pero pinainom mo ko ng inumin may pampatulog. Sinira, may tiwala ako sa iyo. Animal ka! Florian, Animal ka talaga! Handa ko naman panagutan ng ginawa ko sa iyo. Pakasalan kita, pangako. Magiging mabuting asawa ko sa iyo. Natin. Hindi na mahihirapan si Ate sa pagbabayad ng upa. Oo nga. Dahil dito na tayo titira, Pia. Ha? Ito nga, narito na tayo sa bahay ng Kuya Homer mo, ha? Ang alam ko po, ipinarenovate ni Kuya ito. Ganon. Para daw po maganda pagdating ni Ate Florian. Oo, tama. At ang kasal nila kanina, ha? Naku, ang grande, ha? Yung nga lang, hindi masaya ang ate mo. Natural lang naman po yun, di ba, Tay? Dahil hindi niya mahal si Kuya Homer. Ay, naku. Oo nga. Dahil pinagsamantalahan lang siya ng bayaw mo. At si Stanley na malaksanan niyang sagutin. Iniwan naman siya matapos mabalitaan ang nangyari sa ate mo. Ay, sabi ni Kuya, pag-aaralin niya po ako sa kolehiyo. At ipapagamot din po kayo. Well, naniniwala naman akong gagawin niya yun, anak. Dahil mabait naman si Homer. Sana nga lang dumating ang panahon na matutuhan din siyang mahalin ang Ate Florian mo. Handa ng almusal mo, Homer. Kumain ka na. Ay, salamat, mahal. O, ikaw, sabayan mo na ako. Tapos na kami ni Naitay kanina. Ganun ba? Oo nga pala. Aalis ako, ha. May titingnan kami pwesto ni Susie para sa bubuksan naming butik. Napa, ayos yan. Magagamit mong tinapos mong short course. Kikita ka pa. O sige, maiwan na kita, ha. Hinihintay na ako, eh. Ingat ka, ha. Sige. Alam kong hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako natutuwang mahalin, Florian. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sinisikap mong maging mabuting kabiyak sa akin. Sana dumating din ang panahon na mapatawad at mahalin mo na rin ako. Hindi pa ba tayo magsasara, Florian? Pagod ka na ba? Oo naman. Mas marami kasi customer natin today. Nakatulong yung suggestion ni Homer na samahan natin ang mga accessories ang tinda nating mga damit. Nadagdagan yung mga buyers natin. Ang husay talaga sa business ang asawa mo, no? At saka all-out support siya sa atin. Kaya walang malas ang business natin. Talaga susuportahan niya ang mga gusto ko. Mahal niya ako eh. At gusto niya mapalapit sa akin. Ilan taon na rin kayong kasal, Bes, no? Bait naman si Homer. Hindi mo pa rin ba siya natututong mahalin? Hanggang ngayon ba, may feelings ka pa rin sa duwag na si Stanley? Uy, bakit mo naman siya tinawag na duwag? Paano? Bigla siya nawala. Matapos niya malamang napagsamantalahan ka ni Homer. So naisip ko, na duwag siya mapagtawanan ng mga tao.
Kaya umurong siya sa panliligaw sa'yo. Siguro nga, tama ka, Susie. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko Hindi mo pa rin ba mahal si Homer? Sa kabila na magaganda niyang katangian? Hoy, Stanley! Susie! Ikaw nga! Kumusta ka na? Eto. Kasosyo na ako dito sa butik nito. Ang galing mo naman. Susie, dumating na ang hinihintay natin malaking kliyente. Florian! Stanley? Siya ang talagang may-ari nitong butik, Stanley, si Florian. Masaya ako at pumayag kang magmerienda tayo dito sa restaurant, Florian. Customer ka namin. At may nadala ka pang iba pang buyer sa amin. At bukod doon, isa ka rin kaibigan. Kaya walang masama kung pagbigyan kita. Florian, I'm sorry. Huh? For what? Dahil bigla ako nawala noon. Aminin ko, natakot ako sa sasabihin ng mga tao kung itutuloy ko ang panliligaw ko sa iyo. Kaya umalis ka? Oo. Hindi ko akalain na sa ginawa kong yun, lalo pala akong mahihirapan. Stanley? Florian, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kamay ko. Bitiwan mo. Alalahanin mo, may asawa na ako. Pero hindi mo siya mahal. Alam ko, akong mahal mo. Naramdaman ko yun noon. Naghihintay ka lang ng panahon na sasagutin mo ako. Oo, mahal nga kita. At handang sagutin noon. Pero nawala ka. Narito na ako ngayon. Florian, handa na akong panindigan ka. Sumama ka sa akin. Iwan mo na si Homer. Stanley! Gusto mo magkaroon tayo ng maling relasyon? Ang gusto ko, wag na natin pahirapan ang mga damdamin natin. I'm sorry, Stanley. Hindi ko magagawang maging masama sa isang taong naging napakabuti sa amin ng aking pamilya. Florian. Ito na ang huli nating pagkikita. Homer, mukhang malungkot ka. May problema ba? Wala po, Tatay Lino. Nagkagalit ba kayo ng aking anak? Kahit po dinaan ko siya sa dahas noon, hindi siya naging malupit sa akin. Lahat ng mga pangailangan ko at ang obligasyon niya, inaasikaso niya. Alam mo, dahil kahit mahirap kami, pinalaki namin ng pumanaw kong asawa sina Florian na sinusunod ng mga aral ng Diyos. Kaya naman po kahit minsan, hindi kami nagkaroon ng pagtatalo ni Florian. Pero alam kong pangarap mo ang mahalin ka na rin niya. Tatay Lino, pinakamamahal ko pong inyong anak. Homer, huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Naniniwala ako. Darating din ang panahon na mapapansin ng aking anak ang magaganda mong katangian. Maraming salamat po, Tatay Lino. Walang ayan. May tumatawag sa cellphone. Opo. Bas, Susie, bakit kaya? Hello, Susie? Napatawag ka? Ano? Si Florian, dinala mo sa ospital? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Bakit siya dinala sa ospital? Dr. Rosario, please proceed to the emergency room.
Pambira talaga si Susie, oh. Nabala ka pa. Hindi abala yun, mahal. Nahilo ka eh. At dahil akong asawa mo, kaya ipinaalam niyo sa akin na nangyari sa'yo. Pero hindi naman ito problema eh. Wala akong sakit. Bago pa ako nahilo, alam ko nang baka danasin ko ito. Alam mo? At hindi ka nag-alala? Bakit? Ano ba sakit mo? Sabi ko nga sa'yo, wala akong sakit. Bakit? Buntis ako. Ha? Magtatatlong buwan na. Kaya nga marami akong vitamins na iniinom eh. Buntis ka? Buntis ako. Magiging daddy na ako? Oo. Oh yes! After 5 years, magiging daddy na ako. Bakit kayo mo lang sinabi ito sa akin, mahal? Bakit kayo lang? Hindi ka naman nagtatanong eh. Kumusta na sa butik? Okay lang. Malakas pa rin ang kita. Ay, naalagaan namin mabuti yun ni Pia. Kaya huwag ka magkalula. Ay, salamat naman. Susi, tingnan mo si Ate Florian. Ang taba! Bombong-bombo na. Ikaw ba naman ang magbuntis ng kambal na malakas kumain pag hindi ka ba naman tumaba ng gusto? What? Kambal? Ang dinadala mo, bes? Oo, Susi. Kaya nga kahit noon pa, ang ingat ko dito eh. Ang galing, ano? Dalawa agad yung magiging pamangkin ko. Alam na ba yan ni Kuya Homer? Ay, hindi pa. Hindi ko siya isinasama pag nagpapa-ultrasound ako eh, kaya huwag ka maingay, ha? Ay, bakit ayaw mong malaman niya? Surpresa ko yun sa kanya. Ay! Sinusurpresa mo na siya ngayon, ha? Oh, ibig bang sabihin yan? Mahal mo na siya? Mukhang napagod ka. Oo, mahal. Ang traffic kasi. Kaya lalong humabang biyahe ko. Antok na ako. Hindi ka pwede matulog ngayon. Bakit naman? Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Ha? Hinintay nga lang kitang dumating. Malamang manganganak ka na. Kaya nga, dalhin mo na ako sa ospital. Baka mapano pa tong kambal natin. Kambal? Kambal ang isisilang mo? Ang baby natin? Oo, Homer. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin Hindi yan, ka mahal? naman nagtatanong, ano ka ba? Kaya naisip ko, sorpresahin ka na lang. Sinorpresa mo ko? Florian, ibig bang sabihin nito? Mahal mo na ako. Ha? Ari, at sumasakit na naman ang tiyan ko. Florian, yung tanong ko. Oo, mahal na kita noon pa. Talaga? Kaya nga binigyan na kita ng baby. Florian, pinaligaya mo ko ng labis. Dali, tsaka mo na ako yakapin. Dali mo muna ako sa ospital. Walang matintimang birhen sa matiyagang malalangin. Isang matandang kasabihang lagi namang natutupad sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mahirap
Mahirap mamuhay lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay may kapansanan o sakit. Paano kaya sila mabubuhay sakaling mawala ng hindi inaasahan ang mga taong nagmamalasakit sa kanila? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Teddy sa ating dulaan sa kanya panahon. Teddy, anak. Ano, ayos ka lang ba? Oo po, tay. Bakit po ba tayo nandito sa kumbento? Kasi nandito yung madre. Nabalitaan ko na magaling manggamot. Si Sister Gina. Ipagagamot niyo ako. Hindi ba alam niyo na walang gamot sa sakit ko? Huwag tayong negatibo, anak. Ako, naniniwala ako na gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto niya, gagaling ka, anak. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggap ko rin naman pong kalagayan ko, tayo. Masaya na po ako kahit na ganito ako. Kung may magagawa lang sana kami sa sakit mo. Tay, pasensya na ako. Nahihirapan na kayo at pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko namang huwag magpabigat sa inyo eh. Anak, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. Nakikita naman namin na nagpupursige kang mabuhay ng normal. Hindi kami nagre-reklamo, Teddy, anak. Hindi kami nagre-reklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yun. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta na tuloy lang ang laban. Opo. Huwag kang susuko. Opo, tay. Nay, hindi ako susuko. Pangako. Sister Gina, dinala po namin ang anak namin sa inyo dahil nabalitaan po namin na nanggagamot kayo. Baka po may magawa kayo para sa anak namin. Ganon ba? Sige, titingnan ko. Patingin nga ng mga paa mo. Ito po. Ano? Naigagalaw mo ba? Nagagalaw ko naman po. Nagte-therapy ba ang anak niyo? Opo, sister. Ilang beses na namin siya dinala sa therapist. Kaya pala hindi na mahirap sa kanya. Naigalaw ang kanyang mga paa. Sister Gina. Bakit iho? Mapapagalingin niya ba ako? Hindi, Teddy. Pero ang Diyos, oo. Pero gumagamot po kayo, diba? Oo, gumagamot ako. Pero wala akong kapangyarihan para pagalingin ng isang tao. Palagi niyong tatandaan na hindi ako ang gumagamot sa inyo, kundi ang Panginoon. Siya ang mayroong kapangyarihan. At kapag gusto niyang pagalingin ka, gagaling ka. Ako lang ang ginagamit yung instrumento. Sa palagay niyo, gusto ng Diyos na bumagaling ako. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Mahal ka ng Diyos. Tulad ng pagmamahal ay binibigay niya sa atin lahat. Tama si Sister Gina, anak. Ang mga katulad mo, Teddy, ang pinagpapala ng malaki ng Diyos. Tandaan mo, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Kanya. At kahit kailan, hindi Kanya pababayaan.
malayo pa ba tayo? Oo. Mahirap magmaneho nitong jeep dahil masyado madulas ang daan. At saka halos wala akong makita sa lakas ng ulan. Kung gano'n na huminto muna tayo. Hindi tayo pwede huminto dito. Nasa highway tayo. At saka wala rin tayo mahihintuan dahil bangin na yung katabi natin. Ay, nagutom na ako. Huwag ka mag-alala, Daddy. Pag-uwi natin, ipagluluto kita agad ng makakain. Basta mantala, ito muna ng saging na binili natin sa palengke kainin. Sige na. Ito anak mo. May bus na pasalubong sa atin. Wala na pa rin yung jeep. Mahulog tayo sa bakit. Basta ako. Ay, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, Teddy. Tita, Emma. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na, sabi sa akin ng mga doktor. Maswerte ka. Kasi konting galos lamang ang natamo mo. Nayat, Isay. Kumusta ba sila? Nasa ICU pa rin sila hanggang ngayon. Sinisikap ng mga doktor na iligtas sila. Huwag hindi mga sugat ang natamo ng mga magulang mo. Diyos ko, sana iligtas niyo ang mga magulang ko. Teddy, eto ng doktor. Palapit sa atin. Kumusta na po ang pamangkin ninyo? Anong oras siya nagkamalay? Ngayon lamang, Dok. Ganun ba? O anong nararamdaman mo ngayon? Eto medyo masakit ang buong katawang mo, Dok. Yung mga magulang ko po pala, kumusta na sila? Ikinalulungkot ko pero ginawa na namin ang lahat para may salbang buhay nila pero matindi ang natamo nila mga sugat. Ano ibig sabihin? Patay na sila? Oo. Nakikiramay ako sa inyo. Diba? Anong gagawin ko? Wala na mga magulang ko. Huwag ka mag-alala, Teddy. Tutulungan kita sa abot ng makakaya. Ako na rin ang kukup sa'yo. Simula ngayon. Day, namimiss ko na kayo. Sana panaginip lang ang lahat. Sana namatay na lang din ako. Kaysa may iwang mag-isa dito. Bakit nyo kasi ko iniwan? Bakit hindi kayo lumaban para sa buhay nyo? Day, Diyos ko, ano pong gagawin ko? Ngayon wala lang mga magulang mo. Eddie, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi galing ng trabaho. O eto, may dala akong pagkain para sa ating dalawa. Bakit umiiyak ka na naman? Araw kasi mag-isa dito sa bahay. Nalulubot ako. Saka naalala kong tatay at nanay ko. Alam kong nararamdaman mo. Pero wala akong magawa. Kailangan ko magtrabaho para sa ating dalawa. Gusto rin ko man na may makakasama ka habang wala ako. Wala naman tayo malalapit na kamag-anak. Kaya napipilitan lamang akong iwan ka dito sa bahay na mag-isa. Pasensya ka na, Teddy. Hindi, ma'am. Huwag ka na
umiyak, pamangkin. Ngayon nandito na ulit ako. Magsasamahan ulit ka na. Hindi ka na malulungkot. Salamat mo. Inaalagaan niyo pa rin ako. Kahit alam ko, nahihirapan kayo sa akin. Pero wala na ako sakit at nakakalakad ako. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Huwag mo nang sisingin ang sarili mo. Para sa akin, hindi ka pabigat. Ito ay ginagawa ko. Kasi, mahal kita, pamangkin. Ikaw lang ang nag-iisa kong kamag-anak. Kaya gagawin ko ang lahat para alagaan at ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Nakatulog pala ako. Ang paligid. Ba't parang nagkakagulo yata sa labas? Diyos ko! Nagkakasunog sa labas. Nagkadidilaan ako ng bahay namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Marinig sa mga tao sa labas. Kung nandito lang si Sistema, kaso trabaho siya. Anong gagawin ko? Paano makakalabas ng bahay? Ilagay ko ang panakaso. Ko, natatanong mo, nasusunog lang po kami ng kusina namin. Kailangan mo makalabas dito. Hindi ko kaya. Hindi ko mahigal ang mga pagkamay ko. Ko, ayaw pa mamatay. Tulong! Tulungan niyo ba? Tulungan niyo ako makalabas sa nasusunog naming bahay! Lumabay ka para sa buhay mo. Huwag mo umiiwan. Bakit niyo ako dinala dito, Tita Emma? Bahay, ang punong po ba ito? Nasa bahay Kalinga Foundation tayo, Teddy. Dito dinadala at inaalagaan yung mga matatanda at yung mga may kapansanang katulad ko. Dalhin niyo na ako dito. Iiwan na ako. Patawarin mo ako, Teddy. Pero kailangan kong gawin ito. Ayoko sana mawalay ka sa akin. Pero hindi kita naaalagaan mabuti. Dahil mag-isa lamang ako. Kailangan kong kumayod. At saka DSWD na rin ang nag-recommenda sa akin na dalhin ka dito. Teddy,
Ayokong maulit yung nangyari sa'yo nung magkasulog sa lugar natin. Huwag ka nang mamatay. Kung dito kita ilalagay, maalagaan ka nila ng maayos. Hindi ka mapapasabak. Tita. Huwag ka mag-alala, pamangkin. Palagi kita dadalawin dito. Hindi kita iiwan at tuluyan. Ayaw ka na umiyak. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin ito. Tita Emma. Huwag ka na umiyak, Teddy. Kapag umayos na ang buhay ko, pangako, kukunin kita ulit. Sige po. Hihintayin ko po kayo palagi sa pagbabalik niyo. Basta palagi mong tatandaan, Teddy. Mahal na mahal kita. Palagi kitang ipagdarasal sa Diyos. Sige na, Teddy. Nandiyan na yung mga mag-aalaga sa'yo. Paalam, pamangkin ko. Babalik din ako. Paalam po, tita. Mag-iingat kayo palagi. Mahirap man ang sitwasyon ng isang kapamilya o kamag-anak na baludado, gawin pa rin natin ang lahat upang sila'y alagaan. Huwag natin silang sukuan at sa halip ay iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa kabila ng kanilang kapansanan. Huwag natin silang ituring na pabigat. Sa halip ay ituring natin silang mahal sa buhay. At gagabayan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Dandicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Bong Buyar at Eddie Rosel, Musical Scoring Buboy Samanga. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi, ang Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo,
magkaka-baby na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Eh, bakit? Ha? Parang hindi ka masaya. Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tamo nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun kahit nung buhay pa ang papa niya. Ganun ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina Inay at Itay para sa ating kasal? Alisa! Uy! Sabi ko, kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako Sabi, bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw o tinatext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay. Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Inay. Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansin hindi siya pumapasyal dito. Tay, inalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Matapos ko sabihin ito sa kanya. Ang utas na yun! Niloko ka lamang pala. Kaya pala noong paman, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Tawad po. Anak. Ngayon mabibila tayo sa kahihiyan. Akala ko kasi si Fernan ang sasagip sa akin sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung tinagdagan ang sugat ng puso ko. Huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana, ha? Nay, may dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay ito, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalas pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan, walang yan yung nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ko. Baka magkasakit ang kapatid mo dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili.
Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Swing, Lalo Karting, buti po nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Cheche? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi. Lumabas po siya kanina. Dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko. Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkulong siya sa kwarto niya. Kading, mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay, Nay. Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. Natatakot po ako, Nay. Nag-aalala kung paano ko siya itatago yun. Anak. Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. Oh. Yun na kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak. Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. Ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? Umanaw ang kanyang asawa. Labis niyang binamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Eh, sumaya naman siya kahit sandali. Subalit, tinalikuran siya ng walang yang lalaking yun. Nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula nung nagbago na yung pagkilos niya at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag. Lagi iyak ng iyak. Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyong bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Oy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero hindi ko nakukunin ang pera. Ha? Bigay mo sa kanya yan. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ayoko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan niyo kaming madalaw pa rin ng bata. Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. Ang dami, hindi ba? Oo nga, Inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan, ha? Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh, mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, Inay, ate. Naku, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist.
Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga yan, yung do a lot of prayers. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Tama. At makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, Inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Namang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong 2 kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, Inay. Lagi po ako nagtatabi para sa future ng mga anak ko. Tama. Mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, Itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.